My God, Anthony! Don't you see? Your lolo is dying. Di mo ba siya kaya mapagbigyan? Inis na wika ni Mami. Eto na naman siya, paulit-ulit. Same thing kay lolo, minamadali ang pag-aasawa. Natatakot ba silang mamatay ang apelyido nila? Ma'am, trying to convince her. No more ma'am, Anthony! May galit na wika nito sa akin, sabay alis. Ay, ganyan siguro kapag tumatanda na. Hindi ko sila masisisi. I was the only child, ang huling Griego. Namatay si daddy at the very young age. I was just 5 that time. Simula nun, nagsimulang matakot si lolo. Puro rin kasi silang only child. At ang nakaka-amaze pa, our blood is very active sa cancer. Kaya ang motto ni lolo, we have to conceive first before we die. Mag-asawa ka na kasi bro. Madali lang naman yun eh. Find a girl. Feed her. Then, boom! May asawa ka na. Tatawa-tawang kantsaw ni Mark sa akin. I smirk and slightly punch him. Sira. Bago ko tinungga ang shot glass na may lamang rum. Pero napaisip ako, may point siya. Bakit ko ba po problemahin ang seryosong pag-aasawa kung pwede naman magbayad, di ba? Bro, I know that look. Huwag mo sabihin bibili ka talaga ng asawa. Kunod noon tanong nito. Magkaibigan kami since childhood. Kung kayang basang-basa na nito ang isipan ko kapag may naiisip na naman akong katarantaduhan. Look bro, I don't really like a serious relationship. Ayoko ng ganun pare. You know that. Pero gusto kong mapasaya si lolo. Kahit sa huling sandali man lang ng buhay niya. Malungkot kong wika rito. Tagay, pare. Wika ni Mark sabay kampay ng baso. He want to cheer me up, that's why. Napangisi ako at muling tinungga ang shot glass. Maingay ang bar, madalas kami dito. Dito rin ang puntahan namin kapag may mga problema kaming pareho. Ngunit sa gitna ng ingay na yon ay hindi nakaligtas sa akin ang paghagulhol ng isang babae sa isang mesa. 2 metro ang layo nito sa amin. Baka sanlungkot at magaang mata nito habang kaharap ang magkasintahan. Wait, I think may cheating issue. Poor woman. Mahal mo ba siya? Tanong nito sa lalaki habang may nakayapos na babae. Nakayuko lang ang lalaki, tila hindi rin makasagot. Answer her, dude. Tinatanong ka eh. Pabulong kong wika. Bro, lumang palabas na yan. Sabay tapik sa akin ni Mark. Alam yata nito na nakikichismis ako sa kabilang table. Binalikan ko ang babae, pero imbis na maawa ako, ay lalo ako na estatwa. Nang bigla nitong damputin ang isang basong may lamang wine, agad nitong binuhos sa pagmumukha ng lalaki, sabay puna sa mga luha nito. Kung inaakala mo na magmamakaawa kung piliin mo ko, ulol, nagkakamali ka. Magsama kayo ng babae mo na mas makapal pa ang mukha kaysa sa makeup niya. Sabay alis, napangisi ako doon. She is amazing at the same time. Palaban. Agad-agad akong tumayo at hinablot ang coat ko nakasampay sa upuan. Gulat man si Mark ay hindi ko na to pinansin at dali-dali naglakad palabas. Lakad takbo ang ginawa ko upang maabutan ng babae. I don't know, but I was curious about her. Pagkalabas ko ng bar, naabutan ko siya nag-aabang ng taxi sa labas. Nakasimangot ito, ngunit hindi maitatanggi na may itsura siya. I mean, lahat naman ng tao may itsura, pero iba siya. Mukhang hindi mo mababasa ang isipan. Nang may dumaan taxi, pumara ito. Agaran akong tumakbo upang pigilan siya. Sandali lang, miss. May hinahong wika ko. Yes? Taas kilay nitong tanong. Yung kanina sa loob. Yes, sa loob. Shit, bakit ba ako nauutal? Kuya, sabog ka ba? Inis nitong tanong sa akin. Hindi. Kasi yung kanina sa loob, nag-aaway kayo ng boyfriend mo. Dasin. Shit, what I'm trying to say, ba't ko ba pinahihirapan ng sarili ko dito? Kahit naman mag-away sila doon, wala din naman may pake. Ako lang. Aha, chismoso is spotted. Ano ba yan kuya? Kalalaki mong tao, chismoso ka. Nakangising wika nito. Of course not. Yes, you are. Pagpupumilit nito. I'm not. Sagot ko. Denial yarn? Ano ba? Sasakay ba kayo? O hindi? Sigaw ng taxi driver na kanina pa pala nag-aantay na sumakay kami. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Sorry Manong, adi kasi to eh. Sabay turo sa akin. What? No. Tanggi ko. Apaka-Englishero mo naman?
Sabay irap nito sa akin at binalingan ng driver. Manong, sorry, hindi na pala ako sasakay. Uupakan ko muna to. Aniya na parang nilalambig pa ang driver. Kung hindi ka lang maganda, miss. Hahabol pa ng driver bago ito umalis. Na makaalis ang driver ay saka ako binalingan ng babae. Oh, ano yun sa bar? Curious ka? Reporter ka ba? Mababalita ba ako nito? Wait, manager ka ba ng ugok na yon? Sunod-sunod nitong tanong. Isa-isa lang naman. Reklamo ko. Medyo nahihilo din kasi ako ng kaonte dahil sa ininom ko kanina. Hindi ko nasagot ang tanong niya. Mas sumasagi pa nga sa isip ko na maghanap ng asawa. And maybe that's the reason why I'm talking to her right now. Hello? Ano ba yan? Para ka namang ewan, kuya. Wika dito. Let's get married. Malakas ang boses ko kaya imposibleng hindi niya yun marinig. Napakunot ang noon nito. Sabog ka nga talaga. Aniya habang naka-ismid sa akin. Agad kong hinawakan ng palad nito at madamdaming nagsalita. Look, help me, marry me. Kahit magkano, name the price. Just let me be your husband at be my wife. Nagtataka man ay hindi nito kinuha ang kanyang palad. I badly need you. Kahit walang commitment, kahit sa papel lang, magbabayad ako. Pagsusumamo ko, natawa siya, binawi nito ang kamay niya. Alam mo kuya, medyo nakainom din ako. Saka di ko kailangan ng pera mo, may trabaho ako. And, okay, I will marry you, now. After that conversation, I go to my friend Albert. His father was a pastor. We married that night together with our witness Mark. Okay, is the bride. Wika ng pastor. Nakapikit si Alexa. Yes, Alexa ang pangalan niya. Kanina ko palang din nalaman. Unti-unting nilapat ko ang aking mga labi sa labi niya. Malambot yon at damang-dama ko. Yes, mabuhay ang bagong kasal. Masayang sigaw ni Mark na agad namang sinaway ni Albert. Shh, istorbo kayo, natutulog na si Daddy. Bakit naman kasi ang urgent ng kasal at mukhang nakainom pa ang ikinakasal? Tanong nito. Relax dude, this will gonna be fun. Matapos nun ay nilantakan namin ang dalawang wine. Pagkatapos ng inuman ay hindi ko na maalala ang mga sumunod na nangyari. Basta paggising ko, I'm in on my bed. And yeah, pretty alive and alone. Napaupo ako habang sapu-sapu ang ulo. Ano bang ginawa ko? Is it official? I'm really married? No way. Tinitigan ko rin ang ring finger ko and yes, I was wearing a ring. Nangyayari ba talaga to? Nilibot na mata ko ang paligid. Wala naman akong katabi. So it means umuwi din yung babae sa kanila. Mabuti na rin kung ganon. Bulong ko. Agad akong tumayo tinungo ang CR. Naghilamos lang at lumabas na rin agad. Nasa first floor ang dining kaya kailangan ko pang bumaba. Madalas kasi nagpapaakyat ako ng food kay Yaya. But this time, gusto kong mag-breakfast together with my mom. Gusto ko din mag-apologize sa nangyari sa amin lately. Sa hagdan, rinig ko ang malalakas na tawa ni Mami. It fills me joy also nang marinig ang lolo na humahagikik ng tawa. It's been a long time nang marinig kong tumatawa si lolo ng ganyan. Habang papalapit ako, ay mas lalo ako nagtataka. Isang unfamiliar na tawa ang humahalo sa tawa ni Mami at lolo. Ang sakit ng palo ng lolo ko nun, paiyak na ako nung natapilok siya, nang hinabol ako. Wika nito na sabay-sabay silang natawa. Teka, kaboses ng babae. I mean, Alexa. So nandito siya? Mabilis ko silang pinuntahan. Kinakabahan ako. Sigurado akong aatakihin ang lolo kapag may nalaman siya about sa kasal namin. You're so funny talaga, Iha. Oh, honey anak, gising ka na pala. Come here, let's eat na. Paganyaya ni Mami, nakatitig lamang ako kay Alexa na tila tinatanong siya. Nang magkasalubong ang paningin namin, nagkibit balikat lamang ito saka sumimsim ng hawak niyang kape. Pwede ba tayo mag-usap? Seryosong wika ko rito. Apo naman, patapusin mo muna siya sa pagkain niya. Ikaw naman parang ayaw mong ipahiram muna sa amin ng asawa mo. Biro ni Lolo, wala din ako nagawa kundi ang sumunod. Tinapos namin ang kapagkainan. Paminsan-minsan, tumatama ang paningin namin ni Alexa. Agad din itong umiiwas ng tingin kapag nahuhuli nitong nakatitig ako sa kanya. Nang matapos kami, ay sinundan ko si Alexa na magtungo ito sa kusina. I have to confront her. Nang maabutan ko siya sa kusina, ay agad kong hinablot ang braso niya. Napaharap siya sa akin habang pumipiglas sa pagkakahawak ko. Bakit nandito ka? Ano to?
Mariin tanong ko, mahina lang yon dahil baka marinig nila mami. Bitawan mo nga ako, sabi nito. Hindi ako natinag, bagkus masinigpitan ko pa ang pagkakahawak rito. Namula ang pisngin nito na tila ba siya pa ang galit. Pag di mo ko binitawan, sisigaw ako. Pagbabanta nito, napangisi ako. As if naman na matatakot niya ako. Aray! Sigaw nito na agad kong tinakpan ng bibig niya. Ano ba, marinig ka nila, sabihin pang nananakit ako ng babae. Pabulong kong wika. Bitawan mo kasi ako, honey. Pang-aasar pa nito, wala din akong nagawa kundi bitawan siya. Hinilot ko ang aking sentido. So bakit nga? Bakit nandito ka? Panguusisa ako. Bumuntong hininga siya. Unang-una, hindi mo ako binabayaran, honey. Pangalawa, paano ko aalis? Pinigilan ako ng mami mo, honey. Mariin itong sagot. Stop calling me that. Mahinang saway ko rito. Ang OA. Super OA. Aniya. Ibibigay ko sa iyo yung pera. Pagkatapos nun, umalis ka na. I told you last night, just married, but no commitment. Oo na. Paulit-ulit ka naman eh. Pero doblehin mo ha? Nakanako ka ng halik sa akin kagabi. Bayad yon. Wala nang libre ngayon. God, she was so demanding. Hindi ko talaga lubos maisip na mapagbibigyan mo ako sa mga hiling ko sa'yo, Anton. We're so happy, kami ng mami mo. Wika ng lolo ni Anthony. Panay din ang pasalamat nito sa akin dahil mabibigyan na daw ng kulay ang bahay nila. I'm glad that I made you happy, lolo. Ngiting saad ni Anthony. Plastic naman, parang kanina lang gusto na nitong baliin ang buto ko sa braso. Saan nga kayo nagkakilala ng anak ko, Alexa? Biglang tanong ni Mami. Mami na daw itawag ko sa kanya. Bakit ba? Sa opisina. Malimig na sagot nito. Epal naman niya. Tumango na lang din ako. Oh, really? On our company ba? Tila na-excite na tanong ng mama niya. Yeah. Oh my God, Iha, bakit hindi kita nakita doon? Ay, siguro busy ako at nagmamadali kaya nalagpasan kita. But don't worry, Iha. We will be together from now on. Excited na din ako magkaapo sa inyo. Sabay kami napaubo ni Anthony sa sinabi ng mami niya. Apo agad? Wala pang ang... Basta, alam niyo na yon. Pinaplano pa namin. Saad ni Anthony sabay titig sa akin. Pinandilatan ko siya ng mata. Anong plano? Baka plano niyang tamaan siya ng kamao ko. Ay, hindi na pinagpaplanuhan yan, anak. Ginagawa na yan. Hala, tayo. At simulan niyo nang gumawa ng bata. Pilit kaming pinatayo ng mami ni Anthony at patulak na pinapaakyat sa hagdan. Go with the flow na lang din ako. Kasi ayoko din na mamabadshot siya sa mami niya. Na makapasok kami sa kwarto, pareho kami nakatulala. Habang nakatingin sa pintuan, pareho yata kami nang iniisip, ang gumawa ng bata. Don't you ever think of that. Wala akong plano magkaanak sa'yo. Aniya. Napaka-mind reader naman nito, basang-basa ang isipat ko. Huwag kang feeling? Ayoko din naman magkaanak sa'yo, che. Okay. Kailangan natin magpanggap. Don't you see? Sobrang saya ni lolo at mami. Masayang wika nito na agad ko namang inismiran. Wala akong pake. Kung makahatak ka kanina, kala mo sanga ng balete tong braso ko. Tapos ngayon may pinaplano ka na naman? Inis na wika ko. Alright, sorry. Nagulat lang ako. I don't want to trap in this marriage. Gusto ko lang sanang ipakita kay lolo na kasal ako para hindi na siya mag-alala pa. But here you are. Nakilala ka na nila. Wala na tayong magagawa. All we have to do is stick to the plan. Let's pretend. Then, I'll pay you. Minsan, nakakababa din naman maging bayaran. Pero dahil mukhang pera ako, carry bells. Anong pretend? Mag-asawa naman talaga tayo. Wika ko. Napangiti lang ito. Yes, until we pass our annulment sa court. Pwera na lang kung gusto mo ako makasama hanggang sa pagtanda mo. Tila nangiinis nitong sabi. Che, FYI, hindi kita type. Mariing tanggi ko. Sabi mo eh. Sabay ngisi. Hinarap ko siya at hinanda ang mga palad. Kumunot ang noo niya. What? Anong what? Yung bayad. Bawal ang installment. Ano ka, sinuswerte? Mataray kong ani. Bumuntong hininga siya sabay iling. Oo na, hindi naman kita tatakbuhan. Aniya, binayaran niya ako at ang yaman niya pala talaga. Isipin mo, 1,000,000 ang ibinayad sa akin. Di pa kasama ang benefits doon. Isinama niya din ako sa pag-shopping ng damit. Kailangan ko mag-stay roon hanggang sa maging okay lang ang lolo niya. Hindi rin naman ako hahanapin nila nanay dahil nasa probinsya sila. Wala na rin akong choice. Wala din naman akong trabaho. Ika nga nila, grab the opportunity.
Minsan, naisip ko din na masama itong ipinasok ko. Naloloko kami ng inosenteng mga tao. Pero hindi ba dapat hindi ako ang nagigilty? Yung anak naman nila ang unang lumapit sa akin. So dapat siya lang ang humarap sa mga consequences. May kailangan ka ba? Bra, panty. Tanong nito na agad kong sinaway. Ano ka ba? Nakakahiya. Ang lakas ng boses mo talaga. Bakit mahihiya? Babayaran naman. Napatango ako. Oo nga naman. May point siya. Matapos kaming mamili, umuwi na rin kami. For the meantime, sa bahay muna nila ako mamamalagi. Gusto daw kasi ng mami niya na dumito muna habang wala pa kami sariling bahay. Yun ay kung magkakatotoo. This cabinet will be yours. Habang tinuturo ang kaliwang cabinet, tumango lang ako. This cabinet was mine. You're not allowed to open it. It's forbidden, okay? Tinuturo ang panggit ng cabinet. Para naman bata ang atake ko nito. Baby, don't touch this ha. It's dirty. Oo na po, di naman ako pakialamera ng gamit ng may gamit. Reklamo ko habang nakasimangot. Rule number 1. Oh, teka, anong rule number 1? Kunot noon tanong ko, ba't may rules pa? Kailangan natin yan para hindi mapakialaman ng privacy mo. And mine too. Seryoso na naman itong wika. As usual, tumango lang ako. We cannot share in bed. Sa baba ka, sa taas ako. May choice ba ako? Tinanguan ko lang ito. Sa bathroom. Nak, before you go in, ayoko na makalat. Make sure that my room is always tidy. Aniya, di ako sumang-ayon. So anong ibig mo sabihin? Ako ang maglilinis? Ganon? Katulong ako? Katulong? Mataray kong wika dito. Parts of your job yon. Mariing sabi nito. Kung jab-jabin ko yung mukha mo. Sa huli ay tinanggal niya din ang huling rules. Sobrang dami pa ng rules ng taong yon at hindi ko na nga maalala ang iba. Nakatitig ako sa salamin habang nakahiga sa baba ng kama. Sa taas naman siya, di na naawa. Gayon pa man, binigyan naman niya ako ng kutsyon. Sakto lang para makaiwas sa pulmonya. Makaraan ng ilang oras, hindi pa din ako madalaw-dalaw ng antok. Pilit kong ipinipikit ang mga mata ko pero hirap ako, lalo na't wala akong kausap. Psst! Psst! Guguluhin ko muna siya. Wala akong makausap. Anthony! Huy! Mahina pero sakto lang na marinig niya. Can you just sleep? Mahinang wika nito. Gising pa siya. Wala kasi ako magawa. Di ako makatulog. Sagot ko rin. Narinig ko siya magbuntong hininga. Madali lang yan. Pumikit ka. Pagod nitong saan. Napakuyom ako ng kamao. Napakasuplado talaga kahit kailan. Kalaunan, nakatulog na din ako. Ngunit sa kalagitnaan ng tulog, bigla ako nagising sa boses na para bang may dumadaing. Pinakinggan ko muna, baka kasi guni-guni ko lang. Dad. Daing nito, dahil doon bumangon na ako, si Anthony. Basang-basa ito ng pawis. Dad, please don't go. Mahina, ngunit mararamdaman mo ang sakit sa boses niya. Agad akong kumuha ng bimpo upang punasan ang namumuong pawis nito sa noo. Dumadaing pa rin ito pero sobrang hina na. Namimiss siguro niya ang kanyang ama. May kwento din kasi ng mami nito ang nangyari sa tatay niya. Nakakalungkot lang isipin. Patuloy ang pagpunas ko nang bigla ako nitong haplutin. Agad niya akong ikinulong sa yakap niya. I miss you. Bulong nito. Gusto kong kumawala, kaso baka magising ko siya tapos magulat siya na may kayapos. Mainit ang yakap niya, kasabay nito ang bango ng hininga at singaw ng balat nito. Animoy isa sa endorser na mamahaling sabon ng kabataan niya. Nagtagal ang yakap ni Anthony. Sa sobrang tagal ay nakatulugan ko na nga ito. Sinag ng araw ang pumukaw sa akin. Nang magising ako ay wala na siya. Teka, napansin kaya niya na magkayakap kami kagabi? Napangisi ako. Sigurado akong hindi. Malikot ako matulog Good morning, Iha. Napabangon ako bigla sa mga pabungad sa akin ng mami ni Anthony. Sorry, Iha. Naistorbo ba kita? Hindi ko na kayo ginising kasi ang sweet nyo kanina. Umupo ito sa tabi at niyakap-yakap ang sarili na animoy kinikilig. Alam mo, Iha, dati ganyan-ganyan din kami ng daddy niya noon. Halos hindi mapaghiwalay. Kaya lang, maaga siyang kinuha sa akin ni Lord. Tuwang-tuwa ito habang nagkukwento. Nahihiyaman ay napangiti din ako. Ganun po ba? O siya, Iha, pasensya na sa istorbo. Mabuti pa'y bumangon ka na at mag-almusal. Sabay na kayo ni Anton sa amin. Tumango ako at saka ito tumayo at umalis. Napahilot ako sa aking sentido. Nakakahiya. Ibig sabihin, alam ni Anton na magkayakap kami. Umiling ako. No,
Hindi. Mabilis akong tumayo at nagbanyo. Bukas naman ang seradura kaya diretso ang pasok ko nang biglang pumungad sa akin ang nakaboxer na si Anthony. Wah! Parehong gulat naming reaksyon. Are you dumb? Hindi ka ba marunong kumatok? Sigaw ni Anthony, dahilan para manginig ang tuhod ko sa takot. Ngayon ko lamang siya nakitang ganito, para mangangain ng tao. Nasundan pa ang pagbulyaw nito na animoy isang malaking krimen ang nagawa ko. Bumukas lang naman ng CR nang hindi nagpapaalam. Sorry, ba't di ka kasi marunong mag-lock ng pinto? Talagang defensive pa ako sa sagot na yon. Alam ko naman sa sarili kong ako ang may kasalanan. So anong gusto mong palabasin? That I was wrong and you did the right thing? Akala ba hindi ko alam? Pinandidilatan ako ng mata nito, kaya napaatras ako sa kinatatayuan. Sinadya mo tumabi sa akin kagabi. Para ano? Para isipin ng mga tao rito na may nangyari sa atin? Binabayaran kita. Kaya alam mo dapat ilugar ang sarili mo dito sa bahay na to. Sigaw nito. Nampakuyam ako ng kamao. Abay inuubos nito ang pasensya ko. Overreacted masyado. Magwa-walkout na sana siya. Nang pigilan ko ang mamasal nitong braso. Sandali nga. Wika ko. Tumigil naman siya. Saktong pasulyap siya na salubungin siya ng kamao ko. Paisa lang. Sigaw ko. Muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at nakahawak ito sa sabitan ng bidet. What the heck? Daing nito. Hawakan na mumula nitong pisngi. Sumusobra ka na kasi. Insultuhin mo ako ulit. May kalalagyan ka sa akin. Pagbabanta ko. Are you threatening me? Maangas na tanong nito. No, I am warning you. Sagot ko naman. Abay mas maangas to, no? Nauna ako lumabas. Patabog kong binuksan ang pinto at dire-diretso na lumabas. Nakakainis lang kasi at kailangan pa niya mang-insulto. Kung alam ko lang na ganito ang ugaling meron siya, sana di na lang ako pumayag na magpakasal. Madali lang kitain ng pera pero ang bastusin araw-araw, naku, wala pang isang linggo mag-aal sa balutan na ako. Iha, okay ka lang ba? Kanina ka pa tulala. Don't you like the food? Nag-aalalang tanong ni Lolo. Buti pa tong dalawa, sobrang bait sa akin. Kung ano ang kinabait, gano'n naman ang kinagaspang ng ugali ni Anthony. Masakit po kasi ang tiyan ko. Oo, masakit eh. Pagdadahilan ko. Gusto kong ibaling ang sarili ko na natutuwa ako pero hindi ko kaya. So masagi talaga sa isipan ko ang sinabi ng anak nilang impacto. Naku, Iha, you have to take a med. Alalang wika nito sa akin. Pagkatapos mag-breakfast ay tinungo ko ang terrace nila. Ang ganda, maaliwalas ang paligid. Ganitong-ganito ang simoy ng hangin namin sa probinsya. Nakakaginhawa, kay Anthony lang talaga ako malalagutan ng hininga. Gusto ko sana lumabas, bilang respeto ayaw ko naman magdesisyon mag-isa. Baka ano na lamang ang sasabihin nila. Umalis si Lolo dahil sa may meeting kasama ang elders sa kumpanya nila. Si Mami naman ay may pasok. Si Anthony, ewan saan lunggayon nagsususuot. Bumalik ulit ako sa sala. Walang tao kaya naisipan ko manood ng palabas. Kilig na kilig ako sa kissing scene sa movie. Napakagat ako sa labi nang halikan ng male lead ang babae sa stage. Ang sweet nila, sana all. Ang corny ng pinapanood mo. Napatingin ako sa kaliwang side ng sofa. Nakatingin sa akin si Anthony at ganun pa rin nakakunot ang noo. Alam mo, epal ka, doon ka nga. Nanonood ako eh. Reklamo ko. Ako na kasi ang lumalayo sa kanya. Siya naman itong lapit ng lapit. Nagulat ako nang bigla itong umupo sa tabi ko. Ang laki na sofa. Wika ko. I can sit wherever I want. Sagot lamang nito. I can sit wherever I want. Panggagaya ko. About pala kanina. Gusto ko lang. Tinakpan ko ang bibig niya. Manahimik ka muna. Maghahalikan na yung mga bida oh. Yan ang exciting part. Hinampas-hampas ko ang braso niya. Naputol yung pinapanood ko na magring ang cellphone ko. Agad ko tong dinampot at tinignan kung sino itong istorbo sa pinapanood ko. Si Andy. Tinignan ko muna si Anthony na nooy ay nakatingin din sa phone ko. Nakakunot ang noo niya, ngunit di ko na lamang pinansin. Agad kong dinampot ang answer button saka pa simpleng tumayo. Alexa, kumusta ka na? Namimiss na kita. Aniya sa kabilang linya na mas lalong nagpakulo ng dugo ko, ang kapal. Ba't ka ba tumatawag? Bakit? Split na kayo ni Gina? May inis sa boses ko habang binabanggit ang pangalan ng jowa niya. Alexa, alam ko nasaktan kita. But I swear, mahal kita. Aniya na mas lalong nagpairap sa akin. Maya-maya pa isang kamay ang umagaw sa cellphone ko. Gulat man ay hindi ko naman mababawi agad kasi ang tangkad niya.
Hoy, ano ba? Akin na yan! Sino ka? Can you please stop calling my wife? Malatetoryo nitong utos sa kausap. Hoy, anong wife? Tinakpan nito ang bibig ko upang hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung saan nito nakukuha ang ganoong lakas para hindi ko matanggal ang kamay niya. Asawa? Nagpapatawa ka ba? Wika ng kabilang linya. Bakit? Nagulat ba kita? We're married. Sayang, di ka na-invite. Kantsaw pa ni Anthony. Gago talaga to, walang magawa sa buhay. Hindi na nagpatuloy ang usapan kasi hinablot ko na ang cellphone ko. Padabog kong in-off ito at pinandilatan ko siya ng mata. Pakialamero ka? Sabi ko. Tumawa lang siya, tawang maiinis ka. Ikaw, pag ako nagkamali, halos kainin mo na ako ng buhay. Pero ikaw, okay lang. Reklamo ko. Hinulot-hilot muna nito ang pisngi saka nagsalita. Mangangain? Ikaw nga itong mukhang asawang nangangain ng tao. Don't you see? Sabay turo sa pisngi niya. Maga. Napakagat ako ng labi na makita yon. Oo nga, namamaga nga. Ganun pala kalakas ang paglapat ng kamao ko sa pisngi niya. Bigla ako nakaramdam ng pag-aalala. Sorry, lagyan na lang natin ng yelo. Hinila ko siya papuntang kusina. Nang makarating sa kusina, pinilit ko siyang umupo. Wala siya nagawa, hindi rin nagreklamo. Kumuha ako ng yelo sa fridge. Inutusan ko din ng yaya nila na bigyan ako ng bimpo. Pagkatapos ay ibinalot ko na ang yelo sa loob ng bimpo. Dahan-dahan kong idinampi sa parte kung saan ito may pasa. Aw, daing nito. Nang bahagya itong umiiwas. Hinawakan ng kanang kamay ko ang baba niya. Huwag ka malikot. Utos pero malambing ang pagkakasabi ko. Sobrang lapit na mukha naming pareho. Hindi ko siya masyadong pinapansin dahil nakatuon ang paningin ko sa pasa niya. On my peripheral vision, nahuhuli ko ito nakatitig sa akin. Ano ba, wag mo kong titigan ng ganyan. Kahit kasi hindi ako nakatingin, ay mapapansin mo talaga ang hanggang kagapuhan ni Uncle. Ilang taon ka na, Alexa? Biglang tanong niya. Hinitian ko. Kailan pa siya naging interesado sa mga edad ng tao? 26. Maikling tugon ko. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa na magtanong ulit siya. Have you kissed someone? I mean, except sa akin? Natigilan ako sa tanong na yon. Ibaling ko man ang isip ko sa pasa niya, bakit parang kinakabahan ako? Oo naman. Ano akala mo sa akin? Ganun nakapangit para walang experience sa halik-halik na yan? Pambibida ko. Nginitian niya lang ako. Saglit ko siyang tinitigan. At nalaki ang mga mata ko dahil nakatitig siya sa akin. Napalunok ako nang wala sa oras. Tila ba ang oras na mismo ang huminto para mabigyan kami ng pagkakataon na magkatitigan. Mabagal at di naman namamalaya na halos magdikit na ang mga mukha namin. Shit, hahalikan ba niya ako? Oo, hahalikan niya ako. Makapikit na nga. Ready na ako. Sa pagpikit ko'y isang masakit na pitik ang tumama sa akin noo, imbis na malambot na labi. Aray ko! Sabay dilat. Asyumera. Kantsaw niya. Agad kong inayos ang tindig at inarapan siya. Padabog kong inilapag ang yelo sa mga legs niya. Oh, ikaw nang gumawa niyan. Inis kong wika. Teka, galit ka ba? Pahabol niya na magsimula akong humakbang. Hindi, happy nga ako oh, happy? Saka ko to pinakitaan ng plastic ng ngiti. Nabiting ka siguro sa halik. Pwede naman nating ituloy. Pahabol niya nang akmang tatalikod na sana ako. Hinarap ko siya at sinapak sa braso. Aray! Again? Sabi niya. Buti nga sa'yo, pag ako di mo titigilan, di ka aabot ng Pasko, makikita mo. Pagbabanta ko. Kinabukasan ay nagpaalam ako na may pupuntahan. Tinanong nila ako kung saan ako pupunta. Ngunit importante lamang ang sagot ko. Ang totoo niyan ay gusto kong maghanap ng trabaho. Iba pa rin ang galing sa pawis ko ang nakukuha kong pera. Nasa tapat ako ng building habang nililibot ang paningin sa paligid. Matayog ang istruktura ng gusali at makikitang hindi basta-basta ang nagmamay-ari nito. Huminga ako ng malalim bago pinasok ang entrance. Kaya ko to. Dala-dala ko ang folder kung saan nakasilid ang mga mahahalagang papeles katulad ng CV na magagamit ko sa pag-apply. Sana nga matanggap ako. Sinipat ko ang paligid. Malawak at sobrang ganda ng ambience. Siguro, sobrang yaman ang nagmamay-ari nitong building. Pumunta ako sa front desk. May babaeng nakatoka roon. Napaka-pleasing ng kanyang tindig at presentable. Yes ma'am, may appointment po ba kayo today? Bungad niya. Ngumiti ako, mukhang mabait naman.
I want to apply. Nakita ko kasi sa isang website na hiring kayo for secretary. Sabi ko, sandali lang po ma'am ha, tawagan ko lang po si sir. Hindi ko po kasi alam kung available pa po yon. Pero i-refer naman po kita sa HR namin if hindi siya pwede. Malambing nitong sabi. Kinuha nito ang telepono saka nagdial. Saglit lang ito nagring at sinagot din naman agad. Boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Yes sir, naghihintay po siya. Paakyatin po? Noted po sir. Goodbye sir, thank you. Sabi nito sa kausap. Nang binaba nito ang telepono ay agad niya akong hinarap. Ma'am, sabi po ni sir ay kailangan ka daw po niyang interviewin. Akyat po tayo sa 4th floor ma'am. Doon po ang office niya. Aniya. Sinamahan ako nito mismo upang hindi ako maligaw. Nang makarating sa 4th floor ay giniyahan lamang ako nito hanggang sa office. Kinatok muna ng babae ang pintuan. Come in. Isang baritonong boses. Pumasok ako. Saglit nilibot ng paningin ang paligid. Malinis at maaliwalas. Sa bandang gitna nakapwesto ang wooden desk na kung saan nakatatak ang malaking CEO na salita. Binabasa ko pa lamang ang pangalan niya ay may nararamdaman na akong kakaiba. Mr. Anthony? Ipinagpatuloy ko pa din ang pagbuo ng pangalan niya at nagulat ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Griego? Sambit ko. Mas dinagdagan palalo ang nararamdaman kong kaba nang dahan-dahang umikot paharap sa kanyang kinauupuan ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko. Ikaw? Sabay naming naibigkas na salita. Oh, kung minamalas ka nga naman oh. Wika ko saka inirapan siya. Tumayo siya saka bahagyan lumapit sa akin. What a small world, Alexa. Tila yata mundo na ang gumagawa ng paraan para mas lalo ka lumapit sa akin. Nakangising wika niya. Nakangiwi ko siya tinitigan. Baliw, dinamay mo pa pati mundo? Tumawa siya ng marahan sa tinuran ko. Mag-a-apply ka? Amin na. Aniya, napayapos ako sa folder na hawak ko. Kahit anong mangyari, wag mong iabot to, Alexa. Saway ko sa sarili. Inabot nito ang kamay sa akin. Hudyat para ito iabot ko sa kanya. Hindi na pala ako mag-a-apply. Oo, nagbago na ang isip ko. Actually, may tumawag sa akin, tanggap na daw ako. Pagdadahilan ko, pero hindi siya nakumbinse. We, nahiya ka pa. Malambing na wika niya. Nanibago ako. Bakit parang ang bait ng taong to? May sakit ba siya? Sabing hindi na nga ako mag-a-apply. Ang kulit mo. 3 beses ka bang inira ng nanay mo? Sabi ko. Nginitian niya ako. Pati pagngiti nagbago din. Siya ba talaga to? Look, I'm trying to be nice, Alexa. Mas lumapit ito sa akin. Bigla nitong hinawakan ng folder na nooy yakap-yakap ko. Hawak na tila ng aagaw at kalaunay nakikita ko na lang ang sarili kong nakikipag-agawan ng folder sa kanya. Ayoko na nga mag-apply, ang kulit mo! Sigaw ko habang hinihila pabalik sa akin ang folder. Akin na. Utos niya. Bakit kita susundin? Hindi pa naman kita boss. Turan ko ulit at muli nakikipag-agawan. Ngunit biglang nawala ang lakas ko na malakas nitong hinila ang folder dahilan para sumabay ako. Nawalan ako ng balanse dahilan para mapasubsob ako sa dibdib niya. Mula sa likuran ay naramdaman ko din ang pagsuporta nito sa aking likod. Wag lang kaming matumba. Saglit sumagi sa ilong ko ang manli nitong pabango. Narinig ko din ang pagtibok ng puso niya. Sa aking likod ay pakiramdam ko marahan nitong hinahagod. Para akong nasa heaven. Kaya kapang gwapong kerubin. Ang daming sumasagi sa isipan ko, dahilan para mapapikit ako. You really love my chest, ha? Kantsaw niya. Binalikan ako ng ulirat dahil doon. Ay, nakakahiya ka talaga, Alexa. Alam ko namang asawa mo yan. Pero be, sa papel lang. Papel, papel, papel. Napapikit na lamang ako sa sobrang hiya. Ikaw kasi ang kulit mo. Naidahilan ko na lamang. Wala naman sa akin kung magtatrabaho ka dito. Ang sa akin lang ay ayoko ma-issue. Aniya, wala din naman akong planong ipagsigawan na asawa ko siya. Mas mahalaga sa akin ang magkaroon ng maayos na trabaho nang hindi umaasa sa binayad niya. Walang problema. Let's act na lang na kunyari stranger tayo. Suggestion ko. Tumangutango siya. Huwag mong ipaalam sa mami to. May ingay si mami. Malamang sa malamang, mauuna pa yung ipagsigawan na asawa kita. So paano? Tanggap na ako? Tanong ko. Tumayo siya at tinabot ang kamay sa akin. Gusto niya mag-shake hands kami. Hindi maitago ang tuwa ko.
You will be now my secretary. Just do your job. Wala tayong magiging problema. Seryosong sabi nito. Paglabas ng opisina ay napatalon ako sa saya. Yes! Nagsitinganan ang mga tao dahilan para mahiya ako. Pero hindi ko pinansin yon. May trabaho na ako. Hindi na ako mababagot simula ngayon. Gabi na nang sa bahay nila Anthony. Hindi din ako nahirapan sa pagbiyahe dahil located sa Kamuning ang kumpanya nila habang yung bahay naman nila ay nasa Green Hills. Sa jeep pa lang ay pinag-iisipan ko na kung paano ko mapapaganda ang trabaho ko. Ang kumpanya ng mga Griego ay isa sa mga bigatin at international traders ng silk na tela sa buong mundo. Gumagawa din sila ng design at damit na gawa sa silk, bagay na dinideman ng mga foreigners. Si Mr. Juanito Griego ang unang naglunsad nito. Ibig sabihin ay nasa pangatlong henerasyon na ang negosyo. Bakit alam ko? Malamang, Google. Kakaiba man ito sa trabaho ko noon ay sa tingin ko naman may ibubuga ako at may i-contribute din ako sa kumpanya nila. Ang gwardya ang nagbukas ng gate upang makapasok ako sa bahay. Pakatok na ako ng pinto nang bigla ito magbukas. Nagulat ako nang bumungad sa akin si Anthony. Nakakunutan noo at naka-cross arms pa. Bakit ngayon ka lang? Usisa nito. Nginitaan ko lang siya. Sa pagkakaalam ko kasi, 7:00 pa lang at hindi pa ako tumuntong sa curfew. Hindi ba nga traffic? Sabi ko. Bakit hindi ka gumamit ng mga sasakyan? Bakante ang mga yan. Tila bata ang atake ko habang pinagsasabihan niya. Ayoko nga, nakakahiya. Umiling siya. Bakit hindi ka pa pumapasok? Tanong niya. Bumuntong hininga ako. Paano ako papasok nasa tapat ka ng pinto? Mataray kong sagot. Nito nakaraang araw ay medyo naging malayo kami ni Anthony sa isa't isa. Maaga kasi kami parehong pumapasok at busy. Hindi rin kami nagsasabay pumasok ng trabaho. Iniiwasan kasi namin ng magka-issue, lalo na't maghihiwalay lang din naman kami bandang huli. Marami din ako nakagaanan kaagad ng loob. 2 na doon ay si Margie at Jethro. Sila yung mas napalapit sa akin. Magaan silang kausap at may pagkakalog rin minsan. Alexa, mamaya na yan. Hindi naman ipapamana sa iyo ang kumpanya. Pabirong wika ni Jethro habang nakaupo sa side ng table ko. Tumawa lang ako. Mauna na kayo, sandali na lang to. Sabi ko. Tumayo siya at yumuko. Tinignan ang ginagawa ko. Agad niya akong inakbayan. Hindi ko naman ito sinaway dahil magkaibigan naman kami. Anong sandali? Ang dami pa niya no? Sabay turo sa screen ko. Bahagya ko itong siniko. Kapag kasi iiwan ko to, baka mawala ako sa focus. Bigla-bigla na lang ako nitong kinurot sa pisngi. Alam mo, bukod sa di yung pa matatapos yan, mapapasma ka pa dahil nalipasan ka ng kaon. Bumuntong hininga ako. Sige na nga, gutom na rin naman ako. Ayun, tatawa-tawang ani ni Jethro. Sa pagtayo ko ay muntik na akong atakihin sa puso. Si Anthony. 2 metro ang layo sa amin. Masakit ang tingin at kaunti nanlilisik ang mata sa amin ni Jethro. Sir, good afternoon. Lunch break po muna kami. Bati ni Jethro sa kanya. Hindi niya to pinansin. Bagkus sinenyasan niya akong sumunod sa kanya. Nagkatinginan kami ni Jethro. Tumango din siya. Nagtataka man ay sinundan ko pa rin siya. Tuloy-tuloy ang lakad nito papasok sa opisina. Pagkapasok, bigla itong humarap sa akin. Yung presentation para kay Mr. Lee, nakahanda na ba? Mautiridad nitong tanong. Oo, tapos na kahapon. Kay Mrs. Ledesma. Aalis siya ng bansa. Kailangan nakahanda na ang silk bago pa siya umalis. Teka, next month niya pa naman kailangan. Bakit pati yon tinatanong pa niya? Hindi pa kasi bigla na lamang siya sumigaw. What? May panahon ka nga sa pakikipagharutan sa iba. Tapos yun lang hindi pa nagawa? Galit niyang saad. Nakaramdam ako ng inis. Ano ba nagawa ko at bigla-bigla na lang inatake ng kasungitan ang taong to? Teka nga, ba't ka ba nagagalit? Ano nakikipagharutan? Nginisihan niya ako, ngising naiinis. Nakita kita, habang ginagawa mo ang trabaho mo, para linta naman yung dumikit sa'yo. What is name? Jethro? Galit na sabi niya. Ba't naman napasok sa usapan dito si Jethro? Napamewang ako. Teka nga, nagsiselos ka ba? Nalaki ang mata niya at tila yata mas lalo ko lang siyang ginalit. Jealous? God, sa kanya? Inismiran niya ako. You are my wife, Alexa. Alam mo, anong papel mo bilang asawa? Aniya, I rolled my eyes at kailan pa siya naging interesado sa pagiging asawa ko. Tsaka simulat sa pool naman, alam naman niya kung saan papunta itong marriage namin. Sa papel, hindi sa totoong buhay.
Matapang na sabi ko. Mas nagalit pa siya. Dahan-dahan siya lumapit sa akin, dahilan para mapaatras ako. Kung gaano ito lumalapit sa akin, ganun din ang paglayo ko. Hanggang sa tumama na ang likod ko sa pintuan. Aalis na sana ako sa pwesto nang bigla nitong ibakod ang magkabila ang braso. Nakulong ako nang tignan ko siya sa muka, namumulay ito at masama ang tingin sa akin. Ano ba? Saway ko rito. Anong gagawin? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko na walang preno ako nitong hinalikan. Nalaki ang mata ko dahil hindi ko yun napaghandaan. Pilit ko siyang tinutulak pero mas lalo lang niyang idinidiin ang sarili niya sa akin. Nang mapagod ay hindi na rin ako umalma pa. Nakikita ko na lang ang sarili ko na ginagantihan ang halik niya. Mabagal, ngunit matagal yon. Nang maghiwalay ang mga labi namin ay kapwa kami hinihingal. Pareho kami nakaramdam ng hiya. Walang gustong magsalita. Ni ako'y walang lumalabas ng salita sa bibig ko. Mabuti na lang at biglang may kumatok sa pintuan kung kaya nakahanap ako ng dahilan para makalabas ng opisina niya. Habang nilalakad ko ang hallway palayo sa opisina niya, ay hindi mawaglit sa isipan ko ang nangyari sa loob. Napahawak ako sa labi ko at hindi ko maintindihan ng sarili kung bakit ako nakaramdam ng saya. Alexa, magtigil ka. Sinampal-sampal ko ang sarili. Natigilan ako saglit. Kahit suplado at antipati ko si Anthony, bakit ganito ang nararamdaman ko? Excited palagi na ewan. Hindi kaya in love na ako? In love na ako sa asawa kong gago? I mean, gwapo? Sinampal-sampal ko ulit ang sarili. Pilit na iniwawaksi ang isipan sa mukha ni Anthony. Pigilan mo yan, Alexa. Masasaktan ka lang. Saway ko sa sarili. Ay, kabayo. Napatalon ako sa gulat. Si Margie. Sinong kausap mo? Nagtatakang tanong nito sa akin. Umiling ako. Wala, sarili ko. Oo, me, myself and I. Umiling-iling siya saka tinapik-tapik ako sa balikat. Masama yan, friend. Dapat kasi kumakain ka sa tamang oras. Mahal ang bayad sa mental. Pabirong saad niya. Baliw. Tugon ko habang tumatawa. Nagpasama ako sa kanya sa cafeteria. Sabay kaming kumain habang si Jethro naman ay hindi makagilap. Baka nagtampo. Alexa, kausap ka daw ni Sir kanina. Ha? Ano sabi? Usisa ni Margie bago ko magat ng burger na hawak niya. Wala. About lang doon sa kay Mr. Lee. Nagtatanong lang. Pagdadahilan ko. Kailangan naman ikwento ko sa kanya kung ano pa ang ginawa namin sa loob. Di na-booking kami. Alam mo, napaka-stricto yung si Sir. Palibhasa walang kapatid kaya is Paul brat. Napangiti na lamang ako. Hindi naman siguro. Teka, ba't ba pinagtatanggol ko pa siya? Anong hindi? Totoo yon. Hindi na lamang ako kumontra. Pagkatapos namin kumain, ay bumalik din agad kami ni Margie. Dahil din sa nangyari ay hindi tuloy ako makapag-focus sa ginagawa ko. Hindi mawala sa isipan ko si Anton. Nang magligpit na kami pa uwi, ay bigla na lamang lumitaw si Anthony sa harapan ko. Napatingin ako kay Margie at Jethro na nooy huling nasa loob ng kwarto. Sabay na tayo. Nanlaki ang mga mata ko. Aware ba siya na bawal kami makitang magkasama? Nababaliw na ba siya? Dahil sa sinabi niya ay kailangan ko pang humanap ng paraan upang hindi mag-isip ang dalawa. Hindi na sir, kasama po ako nila. Sabay turo sa dalawa. Tara na. Pamimilit niya. Wala na rin ako nagawa kundi ang pumayag. Naiwan sina Margie at Jethro na nagtatanong ang ekspresyon. Lakad takbo ang ginagawa ko habang nakasunod kay Anthony. Walang lingon-lingon hanggang huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng gusali. Agad niyang binuksan ang pinto nito at sumakay. Habang ako na may nakatingin lang. Nag-aalangan at baka may makakita sa amin. Ano bang hinihintay mo? Sumakay ka na. Utos niya. Sumunod na lamang ako at umupo sa tabi niya. Sa daan ay walang usapan. Napaka-awkward kasi kung mag-uusap pa kami lalo na sa nangyari. Nakatingin ako sa bintana. Bahagyang bumukas ito kaya naamoy ko ang pumapasok na hangin mula sa kalsada. Tinignan ko din ang langit at punong-puno ito ng bituin. Nakakagaan ng loob. Sir, patugtog po tayo? Ani ni Mang Ben, driver nila. Pumayag naman si Anton. Agad naman sinumulan ni Manong Ben ang paghanap ng estasyon sa radyo. Hanggang sa tumigil ito sa estasyon kung saan ay pinapatugtog nila ang kantang Tingin by Cup of Joe. Malamyos ang himig ng kanta at ang ganda ng pahiwatig ng liriko. Sa kalagitnaan ng kanta ay napatingin ako sa salamin ng front seat. Nahuli ko nakatingin si Anthony sa akin na kagad ding umiwas. Napalunok ako at bakit kakaiba ang titig na ipinapakita niya sa akin nitong nagdaang araw.
Dahil sa pagod at pag-overthink ay hindi ko na malayang makatulog. Nagising na lamang ako nang tapikin ako ni Anton. Agad ako naalimpungatan nang pansinin kong nakatulog ako sa bisig niya. Kanina pa ba ako natutulog? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Nginitian niya ako, kakaibang ngiti, walang kasama na galit. Yes, umihili ka pa nga. Biro niya. Wait, parang tumulo pa yata ang laway mo sa coat ko. Dagdag pa niya, bahagya ko itong pinalo sa braso. Hindi tanggi ko. Pagbaba namin ay masayang mukha ng mami ni Anton ang sumalubong sa amin. Naks naman, sabay pang umuwi. Pabirong bungad niya, bagay na sinaway naman agad ni Anthony. Gaya ng dati, sabay-sabay kami nag-dinner. Pagkatapos namin ay nauna akong pumunta sa kwarto upang maligo. Kasalukuyan kong pinupunasan ang buhok ko upang matuyo. Nakabathrobe pa ako nang lumabas ng banyo. Naiwan ko kasi ang susuotin ko sana. Ay, kabayo! Gulat ko na makita nakahiga si Anthony sa kama at nagbabasa ng libro. Nasa tabi lamisita niya nakapatong ang damit ko kung kaya kinakailangan ko pa lumapit sa kanya. Masyado ka nagtitik ng kape, kaya ka magugulatin. Wika niya sabay tiklob ng librong hawak niya. Tumingin siya sa akin mula sa baba pataas sa mga titig nito. Agad ko niyakap ang sarili ko. Kung ano mang iniisip mo, maghunos dili ka. Saway ko. Nginisihan lang niya ako at mas lalo pang humarap sa akin. Paano ba yan? May mata ako. Pagbibiro pa niya. Abay gustong gusto yata ang nakikita niyang view. Kung dukutin ko yung dalawang mata mo, mas lalo pa itong tumawa. Parang balo naman ang taong to. Wala naman nakakatawa. Padabog ko nilapitan ng lamisita at padabog din kinuha ang damit ko. Pagkatalikod ko, nagpahabol ito ng malakas na sipol. Gago talaga. Manyak! Sigaw ko rin saka dali-daling pumasok ng banyo, dala ang mga damit ko. Nang lumabas ako ng banyo ay nakapikit na ito. Sigurado sa bakanting kwarto ito naligo. Kinabukasan ay nagpresenta na siya na ihatid ako. Ayoko sana kasi baka magtaka lahat ng tao. Pero siya na daw ang bahala. Kinilig ako doon Natatakot tuloy ako. What if tuluyan ako mahulog sa kanya? Kinakabahan ako sa ipinapakita niya dahil paano kung matutuluyan na nga ako. Baka masaktan lang ako bandang huli. Nakayuko ako habang naglalakad. Bahala na si Batman. Anthony, nakatingin sila. Bulong na reklamo ko. Narinig ko ang mahinang hagigik nito at tila mas ine-enjoy ang moment na ganito. Anthony! Saway ko rito. Paano, sabay na nga kaming pumasok, sabay pa kami nag-lunch. Wait for me here. Order lang ako. Sabi ni Anthony, tumango ako bilang pagpayag. Saktong pag-alis niya nang lapitan ako ni Jethro. Hindi ko napansin ang pagdating niya, kaya nagulat ako. Tumawa siya. Paminsan-minsan kasi iwasan mo ang pagkape. Pabiro niya. Natawa ako. Kanina pa kita hinihintay. Matagal yata natapos ang meeting. Yayain sana kita mag-lunch. Aniya sabay upo sa kaharap na upuan. Oo yung kliyente kasi, napaka-importante kay Anton. Sabi ko. Kumunot ang noo niya. Tinitigan niya ako na para bang gusto niya akong paaminin sa kasong hindi ko nagawa. Huy, saway ko rito. Ganyan ka ba kaklose sa boss natin para tawagin mo siya sa pangalan niya? O may tinatago ka ba sa amin na hindi namin alam? Pag-uusisa niya, kinabahan ako. Aamin ba ako? Hindi Alexa, rule number 1 natin yan. Huwag aamin kahit anong mangyari. Alexa, sabay hawak nito sa kamay ko na nooy nakapatong sa mesa. Agad-agad ko itong kinuha. Hindi ko agad napansin na nakatayo na pala sa harapan namin si Anthony. Seryoso at walang imik. Hawak ang tray na may lamang foods. Upuan ko yan. Malamig niyang sabi kay Jethro. Umiling-iling si Jethro at padabog na tumayo. Hinarap siya at nagsuntukan sila gamit ang mata. Magkaaway sila? Hindi dahil ikaw ang may-ari dito, ay mga angging ka na ng upuan. Galit na sabi ni Jethro. I'm not claiming the chair. Nauna ako bago ka pa umupo. Seryosong wika ni Anthony. Actually, 4-seater naman ang table. Makakaupo naman kaming 3 at mababakante pa ang isa. Nagpalipat-lipat ang ulo ko sa 2. Excuse me, pang-istorbo ko rito. Shut up! Sabay nilang sigaw sa akin pareho. Nainis ako. Bigla akong tumayo at hinarap silang pareho. Alam nyo, kayong 2 na lang kumain. Wala na akong gana. Sabay alis at iniwan silang pareho. Para kasi mga bata, 4 ang upuan tapos mag-aaway sa isang pwesto. Kung magsusuntukan, magsuntukan.
6 p.m. na matapos ako. Nilapitan din ako ni Jetro kanina para humingi ng despensa. Na makalabas ako ng building ay kanina pa pala ako hinihintay ng kotse ni Anthony. Tamo, sinundo pa ako? Padabog akong pumasok at umupo. Sorry. Mahinang anas niya. Wala yon, basta sa susunod. Hinarap ko siya at nagle-leksyon pa nga. Huwag mo nang uulitin yon, pwede naman tayo magsabay-sabay kumain. No, ayoko may kasabay na iba kapag kasama kita. Nalaki ang mga mata ko, agad ko itong hinampas sa braso. OA mo. Sa loob-loob ay kinikilig ang babaeng to. Very territorial pala siya pagdating sa akin. Sa labas tayo mag-dinner, yung walang istorbo. Biglang singit nito. Hindi pa ako pumapayag, sinabihan niya na agad si Mang Ben na diretso sa location na itinuro nito. Mabilis lang kami nakarating sa venue. Pinagbuksan pa niya ako ng pintuan at talaga napaka-gentleman. Okay lang naman kahit huwag masyadong formal. Wika ako. Bakit? Ayaw mo bang i-treat kita gaya ng ibang babae? Sabi niya. Umismid ang mukha ko. So may ibang babae? So palagi mo palang ginagawa sa excess mo? Wala sa wish yung tanong ko. Napangisi siya. You are the first woman na nakasakay sa kotse ko. Nakapasok sa kwarto at niyayang mag-dinner. Except for my mom. Nagpapaliwanag siya. Sa dining ay todo ang pag-aasikaso nito. Mula sa menu, sa gusto kong kainin at kung komportable ba ako. Bagay na nagustuhan ko naman. Sabay din sana tayo kanina kung wala lang tipaklong napapansin kanina. Wika nito habang inihiwa ang medium rare nitong steak. Tipaklong? Tanong ko rito. Yes, tipaklong. The red one? Or black ba yon? Basta, nakikita sa banyo na minsan lumilipad pa. Napatawa ako ng malakas sa sinabi niya. Nagulat siya. What? Tipaklong is grasshopper. Ito tinutukoy mo, ipis yun, cockroach. Tumatawa pa rin ako. Whatever. Inis niyang wika. Tawanan at kwentuhan lang kami buong dinner namin. Ngayon lang ganito si Anthony sa akin. Sa bahay ay hindi nito nagagawang makipagtawanan sa hapag. Pero ngayon halos mabulunan na kakatawa. Nang makauwi kami ay tila naglaho ang mga rules niya sa bahay. Yung bawal to, bawal yan. He even share his bed kasi daw baka malamigan ako. Concerned din pala ang kumag. Sigurado ka bang dito ako matutulog? Malikot ako. Nag-aalang ang sabi ko. Nakahiga ito at naka-white t-shirt na top. Inunan nito ang magkabilang kamay, dahilan para lumitaw ang matitigas nitong biceps. Ano ba sabi ko? Tumangu-tango ako. Pero sa mukha mo kinakabahan ako. Baka mamaya gapangin mo ako. Taas kilay kong wika. Tumawa siya. Seriously? Sa atin dalawa, ako yata ang dapat mag-ingat. Sa inas ko'y dinampot ko ang unan at binato sa kanya. Mukha mo. Ang sarap sa pakiramdam na nakahiga na ako. Nakakagaan ng pakiramdam ang lambot ng kama. Hindi magkakross ng landas ang mga balat namin ni Anthony dahil ako na mismo ang gumawa ng harang sa pagitan namin. Hindi naman kailangan may ganito. Reklamo ni Anthony, tinutukoy nito ang unan. Malikot akong matulog, kaya bago pa kita masipa sa kalikutan ko, ako na mismong gumawa ng harang para sa'yo. Turan ko. Nung first night natin, hindi ka naman malikot matulog. Agad na pumantig ang tenga ko sa sinabi niya. Aba, malamang lasing ako noon. Hindi siya nagsalita. Pinatay ko na yung lampshade. Mabibigat na paghinga ang pumapagitna sa aming pareho. Hindi na in love to. Nervyos na talaga to. Nininervyos na baka may manyak na biglang gumapang sa akin. Don't ever think too much. I won't bite you. Antok na wika niya. Tsk, hindi nga mangangagat, manggagapang naman. Bulong ko. Narinig kita. Kung yan ang iniisip mo, gagawin ko talaga yan. Ouch. Hinampas ko siya. Huwag ka na magsalita at baka gigising ka ng may black eye. Banta ko rito. Nakatulog naman kaagad kami at wala rin ako naramdaman na kakaiba. Sinag ng araw ang nagpagising sa akin mula sa bintana. Sadyang binuksan ito kung kaya iminulat ko ang mga mata ko. Sa tabi ko ay nandoon pa rin ang harang. Nang sinipat ko ang higaan ni Anthony ay wala na ito. Gising na yata ang maligno. Walang gana akong umupo. Linggo ngayon kaya walang pasok. Pwede akong matulog maghapon. Hapon na nang makaramdam ako ng pagkabagot. Kahit libutin ko pa ang bahay ay hindi pa rin ako malibang-libang. Habang sinisipat ko ang paligid ay may napansin akong kwarto. Hindi ito kwarto ni Lolo at Mami. Baka mga guest room nila to. Nang may dumaang katulong, nagtanong ako. Ay, yan po, library po ni Sir Anthony. Diyan po siya nag-i-stay kapag wala po siyang trabaho.
Tinanguan ko ito. Naisip ko marami namang libro sa loob, bakit hindi ako manghiram kahit isa lang? Pumasok ako sa loob at agad kong binuksan ng ilaw. Pagkabukas ko ay bumungad sa akin ang sandamakmak na libro at lahat yon ay maayos na nakasilid sa bookshelf. Library nga talaga siya. Umikot-ikot pa ako at sinipat-sipat ang mga titulo ng mga libro. Halos encyclopedia, anatomy, astronomy at iba pang tungkol sa agham ang kanyang libro. Boring naman ng mga books niya. May ilan din akong binuksan at binabasa-basa. Kapag hindi ko gusto ay binabalik ko din agad. Nag-ikot-ikot pa ako hanggang sa mapunta ako sa table niya. Lihim ako napangiti. Ang gara naman ng kanyang table. Napaka-OC pa. Ngunit isang papel ang nagpagulang sa akin. Nakalagay doon ang salitang annulment. Annulment? Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam kong darating din kami sa ganito, ngunit hindi ko napaghandaan ang mga bagay na to. Kahit alam kong dito rin kami papunta. Kinuha ko ang papel at binasa. Sa baba ng papel na yon ay nakalagay ang pangalan ni Anthony at ang pangalan ko. Ang pangalan ni Anthony ay mayroon ng pirma. Itong akin na lamang ang wala pa. Bakit hindi pa niya pinapapirmahan sa akin to? Malungkot na sabi ko. Ewan kung saan ako kumukuha ng lungkot, gayon dapat nga masaya ako. Agad kong inilapag ang papel nang marinig ko may pumihit sa seradura. Sa sobrang kaba ko ay dali-dali ako nagtago sa ilalim ng table. May kausap ito sa phone kaya dito ito nakatuon. Dude, huwag mo sabihin iuurong mo ang annulment. Rinig kong tanong ng lalaki sa kabilang linya. Naglakad pa si Anthony palapit sa table. Takip ang bibig para kahit man lang ang hininga ko ay hindi niya marinig. Hindi naman ganun kadali yon. At isa pa, na-enjoy ko din naman na nandito siya. Tatawa-tawang sabi niya. Napakuyom ako ng kamao. Nag-i-enjoy siya kasi may iinisin siya araw-araw? Actually, we are planning to go to Aklan. Bibisitahin namin ang parents niya. Sabi niya sa kausap. So ulirang manugang ka na ngayon? Pabirong sabi nung nasa kabilang linya. Sino ba yung nasa kabilang linya at mukhang siya ang una-una kong susuntukin? Gago ka talaga. Sigaw ni Anthony sa kausap. Gago talaga. Sambit ko dahilan para biglang tumahimik ang paligid. My God, narinig yata ako. Wah! Sigaw ko. Naka-squat si Anthony habang nakatingin sa akin, para siyang sigbin. Hilaw akong ngumiti. Kanina ka pa dyan? Tanong ko. Seryoso ang mukha niya kaya dahan-dahan ako lumabas sa table. Ano kasi, hindi ko alam kung paano magpaliwanag. Sorry na. Nag-cross arms lang siya at tila ba iniintay ako magpaliwanag. Teka, ba't ako magpapaliwanag? Siya nga itong dapat na magpaliwanag sa akin. Pumasok ka nang walang paalam? Seryosong tanong niya. Inirapan ko siya. Kakasorry ko nga lang, gusto pa talaga magpaliwanag ako. Sa nabagot ako, gusto kong maghanap ng libro at nakita ko yung... Hindi ko na naituloy pa. Huminga muna siya ng malalim. Annulment? Dugtog niya. Inirapan ko siya. Akin na nga at pipirmahan ko? Pinigilan niya ako. Hawak nito ang palad ko upang hindi maabot ang papel. No. Maikling wika niya. Anong no? Akin na, bago pa magbago ang isip ko. Ngumiti siya. Naguluhan ako sa ngiti na yon. So may tendency na magbago ang isip mo? Pilyong sabi nito. Ano ba? Ba't ka bang ngiti ng ngiti dyan? Akin na yung papel. Mula sa pagkakahawak ng kamay ko ay nagulat ako nang bigla nitong nilagay sa kanyang bewang. Pilit ko itong kinukuha, ngunit ang lakas niya. Ano pa? Sagutin mo muna ang tanong ko. Pwede ba magbagong isip mo anytime? I-smirk. Halos magdikit na ang mga katawan namin. Kahit nga hangin, walang espasyo sa pagitan namin dalawa. Isa, kapag hindi mo binitawan yan, sisigaw ako. Pagbabanta ko. Nang Darna? Wala na, laos na yon. Nakangitim biro niya. Nakakatawa yon? Pinutol nito ang sigaw ko sa pamamagitan ng pagdampi ng malambot nitong labi sa labi ko. Nanlaki ang mga mata ko at mas malala pa nang hawakan ng kanang kamay niya ang bato ko upang mas lalong magdikit ang mga labi namin. Nung una ay mahina ko pa itong naitutulak. Ngunit kalaunan, nakikita ko na lamang ang sarili ko'y sinasabayan ang anumang naisin ng labi niya. Mula sa likuran ko, naramdaman ko din ang mga palad niyang sumusuporta upang hindi ako matumba. Matagal at puno ng pagmamahal ang halik na yun sa akin. Sorry lovebirds, sige tuloy niyo lang yan. Kapwa humiwalay ang mga sarili namin sa hiya. Gusto ko nga batukan ng sarili ko dahil bakit ko ginawa yon. Na lumabas si Mami sa kwarto upang hindi kami maistorbo ay halos hindi ako makatingin kay Anton ng diretsyo.
Lalo na't inaasar pa niya kung hawakan labi niya. Inirapan ko siya. Ikaw kasi, paninisi ko. Tumawa lang siya at para bang wala sa kanya ang awkwardness na nararamdaman ko. It was a wonderful kiss. Aniya at naglakad palabas. Anthony's point of view. Alas 5 na ng hapon nang makaramdam ako ng pagkabagot. Si Mami may friend's date while my lolo is on the golf. So kami lang ni Alexa ang naiwan dito. Yayain ko kaya siya? Hindi, galit yun sa akin eh. Pero baka pumayag siya. Alam ko na. Siya ang magde-decide kung saan niya gustong pumunta. Pinuntahan ko siya sa kwarto. Pagkabukas ko ng pinto, naabutan ko ito nagbabasa ng libro. Nag-aalangan pa akong lapitan siya. Pero medyo maaliwalas naman ang aura niya kaya sinabi ko na. Talaga? Ako ang magde-decide? Tanong niya. Tumango ako. Mukhang gusto naman niya. Magbibihis lang ako. Sabi niya na nagpasaya sa akin. Yes. Teka, ba't ganito ako kasaya? Minsan, naitatanong ko sa sarili ko kung gusto ko na ba siya. Pero takot ako. Katulad ng ayaw kong mangyari. I don't like commitments. But now, is different. Ang pakasalan siya ay isa sa mga commitments. Hindi ko lang alam kung saan magsisimula at paano gawin yon. Huy, tara na! Tumango ako at malapad siyang nginitian. Okay. Sa gitna ng kalsada ay kinakabahan ako. Gusto ko siyang mag-mall or sa restaurant magpunta pero hindi daw yun ang gusto niya. Now, we are here. Dinala ako sa perya. Paano ako magsasaya rito? Ang sikip at ang cheap ng ambience. Huwag ka na maarte dyan, tara na! Aniya pagkababa niya ng kotse. Napansin siguro nitong parang ayaw kong bumaba o tumapak man lang sa lupa. Mag-e-enjoy ka dito, ano ba? Sabay palo nito sa braso ko sa sobrang tuwa. Siya lang talaga ang natutuwa. Una niya akong dinala sa isang booth na kung saan kailangan mong bumarel ng plastic na bibe upang makakuha ng prize. Nung una, ayoko. For me, it sounds boring. Pero mapilit siya. Magagalit daw siya kapag umayaw ako. May choice pa ako? Bumaril ako ng isa, pero hindi tumama. Bang! Hindi pa rin tumama. Nang balingan ko si Alexa ay malungkot ito. Kailangan may matamaan ako, hindi talunan ang mga Grego. Sa pangatlo, and finally tumama na din. Napalaban ako doon Halos magtatalon sa tuwa si Alexa nang maibigay ang prize sa kanya. Sa lubong ang kilay kong tinitigan ito. Isang maliit lang na teddy bear ang natanggap niya. Niyakap-yakap ito ni Alexa na parang bata. Pinagpawisan ako, kakabaril niyan. Yan lang palang makukuha mo? Sana sinabi mong gusto mo ng teddy bear. Binilhan na lang sana kita. Mas malaki pa. Sabi ko, alam mo, mas maganda yung pinaghirapan mo talaga kasi worth it. Masayang wika nito at muling niyakap ang teddy bear. Whatever. Sunod ako nitong dinala sa horror room. Ewan kung anong trip nito, pero alam ko mababad trip ako. Tao lang naman ang mga yan at pinagloloko lang kami. Sige na. Nagpapi-ice pa siya. Ano ba magagawa ko? Natuwa naman siya. Pumasok kami sa loob. Nakahawak ito sa braso ko at takot na takot. Papasok-pasok, takot rin pala. Buti pa ako, normal lang. Gayahin mo ako, hindi matatakot. Ha! Sigaw ko nang bigla lumitaw ang babaeng nakaputi at punong-puno ng buhok. Hindi naman talaga ako matatakutin. Gulat ang tawag doon. Sus, ikaw pa yata ang unang aatakihin sa puso eh. Pangangatsaw niya. Shut up. Mas nakakatakot ka nga kaysa sa white lady na yon. Pagdadahilan ko. Maya-maya, bigla lumitaw ang tikbalang. Dito na nanginig ang tuhod ko. Nagpahuli ako at si Alexa na yung nasa harapan. Ano ba? Ba't ako nasa harapan? Ikaw to lalaki eh. Sabi sa akin pero ayoko. Bahala siyang papakin ng mga multo. Lumabas ulit ang lalaking si Kamatayan. May hawak itong weapon at pakiramdam ko ihahampas ito sa amin. Hi miss? Sabi ni Kamatayan. Mula sa likuran, pumantig ang tenga ko. Anong miss? Teka, loko yun Lumampas na kami pero gusto ko siyang balikan. Gusto ko siyang suntokin sa muka. I want him to meet the real Kamatayan. Maghunos dili ka nga, pati ba na mamulto pag seselosan mo? Hinarap ko siya. Ako? Nagsiselos? Hindi maaaring magselos ang isang Grego sa multo. Hindi ako nagsiselos. Bahala ka, sabi mo eh. Sobrang daming multo kaming nadaanan at mukhang sobrang dami ko ding mapapanaginipan mamayang gabi. I don't know, pero kapag tinititigan ko si Alexa, kusang tumitibok ang puso ko. Hindi dahil sa mataas ang presyon, kundi dahil sa kakaibang saya. Ano, nag-enjoy ka ba? Tanong ni Alexa sa akin nang pauwi na kami. Niyakap ko siya. Hindi ko na ipinaalam sa kanya kung alam niya lang kung gaano ako kasaya.
I love you, Alexa. Biglang nasambit ko na lamang. Gusto kong sabihin niya rin na mahal niya ako. Nakikita ko at nararamdaman kong mahal niya ako. The first day I saw you, mahal na kita. Ayoko lang aminin sa'yo. Takot na baka isipin mong ang weird ko. Nakayo kong sabi ko, nahihiya kasi ako. Mahal din kita. Kagaya mo, takot din ako kasi maghihiwalay din naman. Pinutol ko ang sasabihin niya sa pamamagitan ng paghalik. No, I love you. Hinanda ko lang yung annulment kasi ayaw kitang makulong sa kasal na ayaw mo. Nginitian niya ako ng buong pagmamahal. Sa harap ng tao, lumuhod ako. Nilabas ang singsing na matagal ko nang itinatago. Will you marry me? For real? Without contract and money involved? Yung ikaw at ako lang. Naiyak siyang sinusuot ang singsing. Yes, mahal kita, Anthony. Agad ko itong niyakap at muling hinalikan ng matagal.